Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ako po si Corazon Tiamzon. Nakatira po ako sa Marikina City at pinanganak po ako noong February 28, 1964. So, 61 years old na po ako. Ako pumunta ng Dubai. Single mom kasi ako, okay? 8 years old, nagkahiwalay na kami ng asawa ko. So, ako na yung bumuhay sa anak ko. So, para para makaluwag-luwag ng konti. Kasi, at that time, may paggawaan kami ng sapatos sa family lang namin. Parang small shoe factory. Parang hindi sapat. Kaya, pumunta ako na mag-abroad para sa anak ko. Parang kaming dalawa lang parati yung magkasama nun. Parang hindi ba parang may kulang. Tapos hanggang sa natagpuan niya sa simbahan, kasi lagi naman kami nagsisimba, natagpuan niya yung ka-classmate niya na sa choir ng SMFCC. So, nag-decide kami ni Angel na why not mag-join kaya tayo ng choir. Ayun, kaya nag-try kami na mag-audition na mag-serve sa simbahan as a choir. Kung magsiserve ka, kailangan parang sa akin ibigay mo ng buong puso. And there was a time dati na merong basta ka-attend ng seminar parang or mga retreat ganon. Parang magsiserve ka hindi para sa mga yung mga minsan hindi mo maiwasan na may kasamahan na parang hindi, alam mo na, yung parang hindi kayo masyadong nagkiklik yung attitude. Pero kasi ang sa akin, hindi naman yung mga tao pinagsaservan natin, di ba? Si Lord, yun ang purpose natin. Kaya kahit anong mapahinga ka lang kung medyo pero yung para tumigil, hindi siguro. Ilan taon na po kayo sa SMCC? Bali, ba kami nag-start? 2003 pa yata yun. More than... Oo, di ba nakakuha na kami ng award ni oo. Basta since nung nag-join kami ng SMFCC, never akong nag-isip na umalis kahit na may mga struggles. Parang the more na may struggles, the more na dapat tumuloy mag-serve.
Opo, for good na ako. Ilang years na. 31 years na ako sa Ano yung sa mismo UAE. sa MMCC? Ayun, syempre yung mga events, yung camaraderie ng tsaka first and foremost, yung pag-serve. Kanina nga, medyo mangyak-ngyak na ako kasi parang nagpapaalam mo ka sa kanya. Sabi ko, ilang araw na lang ako dito sa pag-serve sa St. Mary's. Pero anyway, pag-uwi ko naman, yun ang unang-una ko talagang hahanapin kung paano magsaserve. Ganon. Yun ang unang-una kong anuhin yung pagsisimba. Ipagpapatuloy ko kung ano man yung nasimulan dito. Malaki kasing bagay yung nagsaserve ka, di ba, ng buong puso na kahit may dinaramdam ka, sabi nga sa amin, kahit na may dinaramdam ka, tuloy lang. Huwag kayong titigil kasi ang taong nagsaserve sa Panginoong Diyos, maraming nakapaligid na kalaban yung evil. Alam mo yung mga evil ganon. Kaya the more na nag-struggle ka, the more na pumunta ka kasi ayun yung isa kong natutunan sa pagsali-sali sa SMFCC tsaka sa pagsaserve as a choir. Parang hindi lahat nasasagot yung prayer mo yung madali. Parang hindi ito yung para sa'yo, di ba yun sinasabi nga, kung hindi nararapat sa'yo, hindi ibibigay ni Lord kasi He knows what's best for us. So iyon, siguro, etong bago nga ako tawag dito, itong malapit nang akong umuwi, sobra ang problema dumating sa akin. There was a time na talagang mag-isa pumunta ako ng St. Mary's kasi bigat-bigat ng kalooban ko. Sabi ko, ba't ganun? Parang inaano ni Lord na, sige anak, kaya mo yan, umuwi ka na. Parang ganun kasi ang bigat ng kalooban kung parang aalis. Syempre, nandito pa yung anak ko, yung dalawa kong apo. Ang sakit sa kalooban, diba? Parang sabi ko, Lord, parang hindi ako napapagod na mag-serve sa'yo. Kaya lang parang ayoko na pong mag-work dito. Yun na yung kasi sa totoo lang, nagkaroon ako bigla ng phobia na trabaho sa school. Basta ang daming politika nangyari. Sabi ko kung kailan na aalis na ako, parang for good na ako, parang ba't pa nangyari ito? Pero sabi ko, sige, kaya ko to. Sabi ko, kakayanin ko to. Sabi ko, Lord, binigay mo to. Ibig sabihin, ito yung nararapat siguro sa akin. So, kung ano man yung mga naranasan ko dito sa simbahan as being a choir in SMFCC, babaunin ko yun hanggang sa pag-uwi ko. Isa-share ko sa family ko, sa mga friends ko, yung mga magagandang di ba? Kalimutan na yung kung ano man yung hindi magandang nangyari, di ba?
yung nandiyan yung camaraderie nga ng bawat isa na walang yung struggle natin, parang ito lang lately yung nalulungkot ako kasi di ba ang daming mga problema, namatay si ganito, namatay nung ganito, katulad nung kailan lang namatay si Daniel, di ba? Parang hanggang ngayon naiiyak pa rin ako pag naaalala ko si Daniel. Kasi sa totoo lang, si Daniel, pag hindi niya ako nakikita minsan sa choir, nagme-message siya sa akin. Sabi niya, tita, nasaan ka? Ba't di ka umattend ng ganito, ng ganon, ng ganyan? Kinakamusta niya ako parati. Yun ang hindi alam ng ibang mga daw. Alam mo naman yung ugali nun, di ba? Pero, kumbaga, tinanggap ko siya na rin ng ganon kasi ang tinitignan ko, yung kabutihan niyang nagawa, hindi yung ugali niya. Kasi there was a time na nawalan ako noon 1 year ng trabaho. Tapos may mga event si Daniel. So, iyon, lagi niya akong sinasama. Parang nagkaroon ako ng part-time noon habang walang trabaho. Hanggang sa natanggap na ako sa trabaho, ganon. Tapos wala naman ako masasabi sa mga kasi ayun nga, na minsan naalala ko rin yung mga dati naming kasamahan na yung iba nasa abroad na, yung iba umuwi na rin ng yun, namimiss ko sila. Siyempre, iba ng generation ko, di ba? Ako na yung pinakamatanda. Yun lang, minsan parang naiilang na ako sumama kasi nga, medyo kabataan na yung kaya sabi ko, siguro okay na rin, Lord, na naalis na lang din ako. Na, yun nga, wala naman ako sama ng loob sa SMFCC, yun lang, nag-struggle lang ako nito lately. May mga problema hindi sa choir, kundi sa work. Nagkaroon ng parang ng politics sa mga, yung bagong mga teacher ba, hindi ko na, basta nag-usap-usap na nga kami nung mga ka-TA ko. Pero nalagpasan ko yun lahat. Noong nag-committee tayo, di ba, lagi tayo, minsan may mga meeting tayo hanggang natatapos yung meeting natin na puro tawan. Yung pag natin, naalala ko noon, di ba, nung yun ang isa sa hindi ko makalimutan kasi na anniversary din, yung nandoon ka na nga, di ba? Ang daming mga patawa moments, ganon. Ayun, ang isa kong naaalala. Tapos yung minsan yung sa sports fest din minsan, di ba? Or yung mga nag-get together, minsan ganon, nagkakabiruan, ayun. So far, ano naman yung mga samahan, nakikita ko naman na ayos ang samahan ng SMFCs. Kaya keep it up lang na ganon pa rin ang ang samahan. Sino yung mga masasalamatan mo sa Ay, marami. Sino ba? Siyempre, si Matt, sa pagtuturo niya, si ikaw, Ralph, si Angel, na matagal ko ng ka-body-body din yan. Kami, nagkasama-sama kami sa yung F4 na samahan namin. Nasa abroad na si Omar. Basta marami, si Baste, si Rowell, nasa Canada na, si Pai, may kumari pa nga ako na taga-SMFCC, ninang ng anak ko, si Maring Babes, si Maring Hara, na nag-choir din na naging kumari namin, and sino pa? Si Ellie, ikaw, Ralph, tsaka sa lahat, salamat sa aking mga kasopranos. Di ko na kayo babanggitin isa-isa, pero thank you sa pagmamahal ninyo kasi nafe-feel ko naman lahat. Even lahat, bass, tenor, sopranos, alto. Isa pa si Marnie, lagi ring nangangamusta sa akin. Si La Sonia, si La Roma.
Basta lahat, kahit di ko mabanggit yung name ninyo, alam ko na feel ko yung pagmamahal ninyong lahat sa akin. Sabi ko lang, kahit anong struggles, kahit anong bigat, the more na mabigat yung pakiramdam ninyo, the more na marami kayong problema, lalo kayong mag-serve kasi hindi yan ibibigay ni Lord sa inyo. Si Lord, naka-watch lang siya sa atin. Huwag kayong bibitaw kasi hindi ako bumitaw. Nagpapahinga lang minsan pero never na pumasok sa isip ko na magbitaw kasi hindi naman ang tao yung pinaglilingkuran natin kundi si Lord, siya yung pinaglilingkuran natin. So kahit anong struggles, kahit anong problema ang dumating, manatili kayo sa SMFCC. SMFCC is one of the best group kasi walang pinipili si SMFCC na basta nakakakanta ka, nakakasunod ka sa mga rules and regulation. Basta wag pasaway. Ayan. And thank you sa lahat. I love you all, SMFCC. Mamimiss ko kayo. Thank you po sa lahat ng inyong pagmamahal sa ate. And sorry po kung meron man ako nasaktan sa inyo na hindi ko sinasadya. Baka malaki ng problema si ate kasi sa totoo lang, hindi kasi ko sobrang palareklamo, pala sabi ng problema. Isa lang ang kinakausap ko kapag sobrang bigat ng problema. Si Lord lang. Doon sa Adoration Chapel, kung meron kayong time, pag mabigat ang problema nyo, punta lang kayo doon. Kasi ang Adoration Chapel ay nagsisimbolo yan na si Jesus Christ nung nasa Garden of Gethsemane. Kaya kausapin lang natin siya doon. Huwag kayong mag-rosary, huwag kayong magbabasa ng libro doon. Kausap lang kay Lord. Iyon lang. Thank you. Love you all. Ay, pinaiyak mo ako eh. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam pam. Furniture that grows with you. Ghar aa jao. Come home to IKEA. Kung nakikita niyo po itong bed na ito, talagang customized po ito para sa mga taong mahirap gumising. Kasi po kung talagang nalilate kayo sa inyong trabaho, ito pong mga bulaklak nito ay babagsak sa inyo para magising kayo. Marami pong... Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pagkakakilala ko kay Ate Cora, siya ang Pia Moran ng SMFCC kasi napakagaling niyang sumayaw. Si Tita Cors, magaling kumanta yan. Tsaka kumanta ng Breathless eh. Si Ate Cors, siya ang kauna-unahang nakapunta sa gitna ng mundo. Sa gitna. Kaya ang pangalan niya, Tita Cor. Ang alam ko, si Tita Cors ay kasama yung gumanap sa movie na Titanic! Alam niyo ba na si Ate Cors ay tinaguri ang Miss Body Language ng Marikina nung kabataan niya? Si Tita Cors, idol ko talaga yung sa pagkamahinhin. Halimbawa, nag-uusap kayong dalawa. Sabihin niya, ay, ito pala yung gamot ko sa cholesterol ko. It will take 2 minutes. Hintay ka 2 minutes bago niya mailabas yung gamot na kailangan sinasabi niya sa iyo, na pinapaliwanag niya sa iyo.
Idol na idol ko talaga si Tita Cors. Napaka-cute niya sa pagiging mahinhin niya. Kilala ko si Ate Cora bilang isang napakagaling na dolphin trainer at isang performer. Alam nyo ba, si Tita Cors, servants pala yan dati. Chi, ano ang size ang wala ka? Medium. Teka lang ha. Ito na pala yun. Tinabi ko na sa'yo. Teka muna pala. Meron ako everlasting dito. Pinagtabi kita. Ilan? Ako, si Ate Cors, na palaging maraming dala. Good morning, children. This is Mrs. Cora. And now, I'm going to read a book about the Video the Dreamer. But before that, hands on your head, hands on your ears, open your ears. Good job. What about hands on your lap? And hold your bubbles. Very good. And listen. Eyes on me. Eyes on me, please. Stop talking, please. Thank you. That's Miss Cora's doing. Hi Ate Cors! Pasensya na, video greetings lang ito dahil hindi ako sure kung makakarating ako sa GA bukas dahil kailangan kong ihatid yung pamangkin ko na first time magbabakasyon sa Pilipinas. Okay, si Ate Cors. Si Ate Cors ay kilala ko na bago pa ako dumating dito sa Dubai kasi siya ay naging girlfriend ng kuya ko na kumuha sa akin dito sa Dubai. Dumating ako dito August 2, 1999. And before that, nakikita ko na talaga siya sa Pilipinas kapag may padala si kuya ay syempre dinadala niya sa bahay. Okay, kasi dito sila nagkakilala ng kapatid ko sa Dubai. Okay, so nung dumating na ako dito sa Dubai, doon ko nakilala talaga si Ate Cors na mabait, maalalahanin, at siya yung masarap magluto. Yan. Magkaiba kami ng tirahan kasi So, dinadala niya kami ng food ni Kuya kasi alam niya naman na hindi ako marunong magluto. O kaya minsan natutulog siya sa flat namin ni Kuya. Ayan, lumalabas kami. Ayan, masaya nung naging samahan namin, lalo na nabubuhay pa yung kapatid ko. At siya rin ang dahilan kung bakit Angel ang pangalan ko, dahil every time na may misunderstanding sila ni Kuya ay ako yung laging nagiging daan para magkaayos sila. Kaya lagi niyong sinasabi, Angel ka talaga. So magmula noon, yun na yung naging nickname ko hanggang sa mag-join na ako ng choir, hanggang sa mag-join na ako ng community. So yun na yung naging nickname ko. Kasama si Nanay Rosie, matutupad mo na. And for sure, makikita naman tayo sa Pilipinas. Alam ko pa naman yung place, di ba? Sa Marikina. So, yun lang. Ingat and thank you sa pagmamahal. Thank you sa pag-aasikaso mo noon. Lalo na yung mga times na alam mo naman yun, yung naging problema natin kay Kuya hanggang sa nawala siya. Thank you for being an ate. Thank you for being an ate to me. At hanggang ngayon din naman, at kahit na hindi na tayo palagi nagkakasama, special ka sa puso ko. And thank you so much. At ingat ka sa flight mo sa 22. God bless te. See you sa Pinas. Alam nyo bang si Ate Cors ay ang daming sapatos noon? Kasi ang kanyang tatay Diggs ay isang sapatero sa Marikina. Hi, Tita Cors! We heard the great news that you're going back to the Philippines for good. You really deserve it. Wishing you all the best in life, sa new journey mo, and you take care. And till we meet again, you'll never know. Perhaps the Philippines next year?
And please keep in touch. At yun lang. Good luck. Bye! Loading. Bagal. Ay! Ayan na naman!